Linggo na naman! Hulaan niyo kung nasaan ako. Andito ako sa Guangzhou, China para magbigay sa inyo ng mga istorya at kwento na punong-puno ng impormasyon at inspirasyon. Ako po si Valerie Tan, ang inyong tagapaghatid ng mga kwentong Pinoy Tibok dito sa Guangzhou, China para sa iHeartPH. Say how much is mo? Ang bango! At kayo ha? Nag-iisip-isip na ba kayo ng mga bagong destinasyon para sa 2025 travels nyo? 2 hours away lang galing Manila via airplane. Mararating nyo na ang City of Guangzhou. Ito ang capital city ng Guangdong Province sa China at kilala rin bilang City of Flowers sa maraming turista. Isa rin itong historical at cultural hub na binabalik-balikan for business and pleasure dahil sa masasarap na pagkain, green parks at modern architecture. At syempre, hindi kompleto ang Guangzhou trip without visiting its most famous landmark, ang Canton Tower. Merong iba't ibang klaseng entrance tickets dito. Depende na rin sa attraction or activities na gusto mo salihan. Dito tayo sa observation deck ticket para makita natin yung view ng city. Isa ang Canton Tower sa pinakamataas na tore sa buong mundo, sa sukat na aabot sa halos 600 meters. Pakita tayo ng 108 floors. via interval lift. 你好，欢迎光临新大老请往外走。 Meron tayong 360-degree view ng city! Medyo nakakalula siya ng slight lang naman, konti lang naman. Ito yung best view dito sa taas. Pipila tayo. kayo ha? Mula sa observation deck, matatanaw ang iconic landmarks ng Guangzhou gaya ng Central Districts at Pearl River at maging ang breathtaking city skyline. Sa sobrang ganda ng view dito, merong mga nag-prenup pictorial. Mabuhay ang bagong kasal! Isa na ata ito sa pinaka-amazing na atraksyon dito sa Guangzhou. At dahil na rin sa sobrang excitement at sa taas ng inakit natin, doon naman tayo sa adventure na hindi dapat palampasin. Walang iba kundi ang food trip featuring authentic Chinese cuisine. Nakagawian nila dito na linisin yung kanilang chopsticks, plato, at baso sa pamamagitan ng tsaa. Para masiguradong malinis, diba? Bago tayo kumain. We're ready to eat! Let's go! Wow! Ang bango! Tsaka ang daming garlic. Seryoso, sobrang daming garlic. Sa ilalim ng hipon, punong-puno ng garlic cloves. Sa taas naman niya, mga garlic bits. Alam niyo, para sa mga Chinese, sobrang particular sila sa freshness ng seafood. Kailangan wala itong malansa na lasa. Kaya naman, sa mga magagandang restaurants dito, yung mga seafood nila, yan, nakahilera, nakadisplay sa loob ng aquarium para assured tayo na fresh yung seafood. Culture! At dahil inabutan na nga tayo ng dilim, samantalin na rin natin ang amazing view ng Canton Tower at night na nag-iiba-iba ng kulay at disenyo. Wow! Lalong gumanda ang Canton Tower sa gabi. Instagrammable! Kaya isama na ang Guangzhou sa inyong 2025 travel bucket list. Whether with family, friends o solo trip man yan,
and experience an unforgettable adventure, vibrant culture, and gastronomic delight that await you in this amazing city. Patapos na naman ang taon, sigurado puno na naman ang memory ng gadgets nyo sa dami ng pictures, videos at files ngayong 2024. Pero huwag mag-alala dahil may iba't ibang storage devices na pwedeng pagpilian para i-secure ang inyong digital life. Sa mga content creator at technology enthusiast, i-upgrade na ang inyong storage with this portable and high-speed one-touch SSD para sa mas mabilis at direktang streaming ng videos sa inyong laptop. Kung kailangan nyo naman ng karagdagang privacy sa inyong files, meron ding One Touch with Password para masigurong protektado at kayo lang ang may access dito. For heavy-duty storage needs naman gaya ng multimedia projects o small businesses na 24/7 ang operasyon, available din ang Iron Wolf Hard Drive para sa malakihang data management na subok ng reliable at efficient. Siguraduhin bumili sa ating authorized resellers para makasigurong authentic at original ang inyong Seagate products. Para sa anumang katanungan o serbisyo tungkol sa ating produkto, pumunta sa Seagate Service Center. Kaya sa darating na taon, siguraduhin may sapat kayong space para sa new wins at new memories, sa personal na buhay man o sa napili niyong career. Kapag nadapuan ng cancer, ang karaniwang reaksyon ay takot o pangamba. Pero dito sa Fuda Cancer Hospital sa Guangzhou, China, nagbibigay sila ng advanced treatment options para malabanan ang sakit ng may pag-asa. Nananatiling malaking hamon ang sakit na cancer, na siyang third leading cause of death sa Pilipinas na may bilang na 10.6% noong 2023. Pero alam niyo ba na mayroong ospital sa Guangzhou, China na ang focus ay labanan ng sakit na ito? Fuda Cancer Hospital is a private hospital based on China, Guangzhou, with advanced high technology to treat the difficult cancer patient. Because so many cancer patients haven't been get properly taken care of. So our mission to take care of them. We specialize in the cancer treatment with the high technology, just with the needle to deal with the cancer, not with the knife. So the patient less suffering and better result. 50 to 60% ng cancer deaths ay premature at maaaring naiwasan kung naagapan. Kaya naman ito ang misyon ng Fuda Cancer Hospital, ang mabigyan ng karampatan at tamang treatment ang mga pasyente. We have different technique. We have the modern technique. We have the traditional technique. We combine together so we can give the patient more proper treatment. To date, mahigit 100,000 patients na from all over the globe have been treated by Fuda Cancer Hospital. At kasama sa bilang na yan ang mga kababayan natin na binibigyang agapay ng Philippine team ng Fuda. We are the Philippine team of Fuda Cancer Hospital in Guangzhou, China. I'm Dr. Fong, so I'm in charge of the medical field. So whenever a Philippine patient came, so I will first collect their case, something like a bridge between the patients and all the other doctors. When they arrive in our hospital, I will be taking care of them and I will be the translator and interpreter. So I will help them to communicate with the medical staff here. So you'll be assisting them all the way here while they're here in Fuda. And how about yung kabayan? So ako yung initial coordinator para kung may mga gustong Filipino cancer patients na magpagamot sa Fuda Cancer Hospital sa Guangzhou, ako yung tatawagan nila. Finding the best treatment can be daunting for a patient and their family. Kaya naman sinisigurado ng Philippine team ng Fuda na mapa-feel at ease ang mga kababayan natin sa kanilang facilities. The Filipino patients, they are the most accommodating and easygoing patients. So every time after the patient admitted in hospital, then we will try to communicate with include the patients and their family member. Because for cancer treatments, we'll explain every advantage and disadvantage of every treatment to the patient and their family members so they can decide themselves. Then together we can decide a decision. We can have a valid decision. So it's a more personalized approach and Yeah. you offer all these treatments but at the end of the day, it is the decision of the patient Yeah. and the family. At isa sa mga popular treatment method ng Fuda Cancer Hospital ay ang cryosurgery, kung saan hindi nakakailanganin ng open surgery upang gamutin ang cancer patient.
And now, Doc, let's talk about cryosurgery. What is it? Ang localized ablation ay maaaring makapagbigay ng mas mabuting resulta, lalo na sa mga organs na tulad ng lungs, liver, at kidneys kung saan pangunahing matatagpuan ang mga tumor. Kung hindi nakakayanin ng surgery, maaaring mas makabuti ang localized ablation sa mga pasyente. Unang isinagawa ang argon helium cryoablation technology sa US. Dati itong aeroscope technology bago ginamit sa pang-sibilyan na aplikasyon. Gamit ang dulo ng probe at argon helium system, umaabot ito sa mababang temperatura na minus 150 degrees Celsius para tanggalin ang tumor na nasa malalim na parte ng katawan. Matapos ang procedure na ito, ang mga tumor sa katawan ay mamamatay matapos itong ma-frozen. After cryosurgery, cryoablation itself can stimulate an immunoreaction na maaaring mapigilan ang pagkalat ng tumor sa ibang parte ng katawan. Ang cryosurgical ablation ay may mas mabuting advantage since cryoablation applies a low-temperature technique. It can also protect surrounding great blood vessels. Nakapanayam namin ang isa nating kababayan na nag-undergo ng cryosurgery. Pero bago siya nakapagpatingin sa FUDA, matinding kalbaryo raw ang dulot ng colon cancer niya. Parang gusto mo na lang mamatay kasi nga meron akong level of chemo na hindi ko madilat yung mata ko. Para ka laging 10 times na nasa Ferris wheel. At the same time, yung nasusuka ka, paano ka kakain, paano mo iinimin yung binigay sa yung malaking dosage din ng gamot. Hindi na rin biro ang ginagastos nila buwan-buwan sa chemotherapy. Kaya nag-research na sila ng ibang alternative. Nakita niya yung FUDA Cancer Hospital. So nakita niya na maraming nakaka-survive. At ang pinaka-nagustuhan namin is yung hindi ako is ooperahan. Mahirap harapin ang sakit na cancer ng mag-isa. Kaya naman layo ng FUDA Cancer Hospital na hindi lamang magbigay agapay, kundi maghatid din ng karampatang lunas para sa ikabubuti at paggaling ng mga cancer patients all around the world. Ang Hotel Sogo ay may Sogo Cares program. Ito ang corporate social responsibility ni Hotel Sogo to bridge the gap to build better communities. Nagsimula siya noong 1998. Nung una, ang mga ginagawa lang ng Sogo Cares is mag-provide ng donation, ng relief packs sa mga nasalanta ng bagyo, sunog, at iba-ibang kalamidad. Hanggang sa nag-develop ito, nagkaroon kami ng Doctors on Wheels. Ito yung medical bus na tinatawag kung saan pumupunta kami sa mga communities at yung mga kababayan natin na malayo sa clinic, sa ospital at sa mga doktor para matingnan ang kanilang kalusugan. Meron din kaming programa na Brigada Eskwela para sa mga public schools kung saan binibigay o tinutulungan namin ng mga estudyante na kapos sila sa pambili ng mga pangangailangan nila sa eskwelahan. Tuwing Pasko, meron kaming Adopt a Family program. Gusto namin kasing maranasan ng mga kababayan nating nakatira sa estero o sa mga kariton sa ilalim ng tulay na maka-experience naman ng Pasko sa hotel. Gusto namin magkaroon sila ng isang magandang Noche Buena. Pinaka-primary motivation ng Hotel Sogo ay maging inspirasyon ng Hotel Sogo ng mga ibang kumpanya na makita na sila din, pwede rin silang tumulong sa mga nangangailangan. Dahil nga we care, gusto namin maramdaman ng mamamayang Pilipino na narito ang Hotel Sogo para tumulong. Para sa mga gustong tumulong at kailangan ng tulong, visit www.hotelsogo.com and sogocares.ph. Meron din po tayo Hotel Sogo Official sa Facebook, Twitter, and Instagram. Handa na ba ang inyong menu sa Noche Buena? Kung hindi pa, eto mga Christmas dishes na guilt-free! Christmas is just around the corner. Pero kahit selebrasyon, hindi natin dapat pinapabayaan ang ating kalusugan. So why not celebrate Christmas by eating healthy and organic foods, using alternative ingredients for a healthier Noche Buena? Health is wealth. Yan ang aming battle cry. We would want everyone who want to regain and maintain health to eat healthy food. So here is Tapaw offering the healthier food alternative. Whether raw or ready to eat pa yan,
The brand assures everyone that all their products are made with the utmost care and planning para masigurong healthy ang inyong meal. We try to use natural ingredients. Yung mga ready-to-eat namin are normally slow-cooked, artisanal. So we try to get the natural taste of the product. So MSG is a no-no for us. At kung naghahanap kayo ng pwedeng maihanda na healthy options this Noche Buena, bakit hindi nyo subukan ang kanilang best-selling meat products? At ang kanilang healthy ham, mas nagawang nutritious pa by making it sugar-free. So we try to cook Christmas meals the healthier way. Nag-umpisa nga kami with healthy na baked ham, and then we did belechon. So paano maging healthy yung belechon? The condiments that we use and the way we cook it, instead of the traditional na fried, we bake it. Imbis na fried na crispy pata, we also bake it. At kung alternative naman sa meat ang hanap nyo, nariyan din ang kanilang rellenong bangus. For dessert naman, panalo rin ang kanilang ginataang bilo-bilo. We hope that they would try our food, not only for this Christmas season, not only to share share the joy of delicious and healthy delicious eating, not just this Christmas, but the whole year round. Walang masama na mag-splurge sa pagkain this holiday season. Just make sure to eat moderately and syempre, as healthy as possible. Sa pagpapatuloy ng ating Build It Right series, hindi lamang para sa aesthetic ang pakinabang ng pintura para sa ating mga bahay dahil mayroon din itong specific na gamit para protektahan ang ating tahanan. Ipapaliwanag yan ng inyong abang lingkod. Isa pa. Ayan! Nakatama rin! Nakakaaliw palang gawin to ha. Basta tama ang asinta, instant artwork na. Pero ibang usapan yan kapag pader na ang kailangang pinturahan. Marami kasing dapat isaalang-alang para sa finishing ng inyong tahanan. Hindi lang kulay ang pagpipilian, kundi pati na rin klase at kung saang material ito nararapat. Para hindi lang maganda, sigurado ring magtatagal. Sa bawat sulok na ating tahanan, dapat natin ituring ang pintura na hindi lang basta dekorasyon dahil may iba't iba pa itong pakinabang pagdating sa construction o maging sa home repairs. Kaya na pagbibigay proteksyon mula sa hamog at tubig ulan para mapanatiling matibay ang bubong at mga dingding. Meron tayong mga iba't ibang klase ng pintura. Isa sa mga angkop na gamitin pagkasala, latex. Ito ay water-based. Mabilis matuyo, maganda rin yung coverage niya kapag pinapahid. Para doon naman sa kusina, ginagamit natin acrylic. Water-based din siya, mataas ang moisture resistant maging doon sa heat. Kaya pagka meron mga ilang mancha, madali lang itong malinis. At para naman doon sa banyo, meron tayong tinatawag na anti-mold paint. Bukod sa parte ng bahay, factor din ang material o surface na pipinturahan, gaya ng semento o concrete na pinakamainam gamitan ng latex bilang panlaban sa dumi at moisture. Sa kahoy naman, oil-based paint na panangga sa init at para sa pulido at mas magandang finish. At para sa metal surfaces, pinturang rust-resistant o proteksyon laban sa pangangalawang. Kung kanina, easy-easy lang ang ginawa natin sa canvas, dito magkakaalaman kung bakit nga ba hindi basta-basta ang pagpili ng gagamiting pintura. Dahil pati ang kinis o gaspang ng pader, kailangan din i-consider. Kapag ang dingding natin ay makinis, pwedeng gumamit ng latex paint. Magiging maganda rin ang finishes nito at coverage. At para naman doon sa mga dingding na may texture, nire-recommenda ay yung paggamit ng enamel. Dahil doon sa texture nito, kinakailangan na maging makapal yung ating pintura na itatago natin yung mga imperfection ng pader. Fresh na ba? Well, parang sa makeup din pala. Kailangan mo nang alamin ang skin type mo kapag oily, dry o combination para looking fresh all day. At syempre, pati skin tone. Dahil ito magbibigay ng natural at flawless look. Napakahalaga po ng pagpili ng tamang kulay ng pintura para sa isang interior. Kasi meron po talaga itong psychological effect sa ating emotion. Halimbawa, ito ay magiging bedroom. Siyempre gusto natin maging very relaxing at magkaroon ito ng calming effect. Pero kung ang room naman o ang kwarto ay
very active. Maraming mga kumikilos dito, kagaya ng living room, dining. Kailangan very active ang colors naman dito. Kailangan din ng balanse o pumagay ang ilalagay na pintura sa kulay ng kisame, sahig at mga kasangkapan. Ang color wheel ay isang napakahalagang tool para makita mo ang complementary colors o tinatawag nilang opposite colors. Kung ang iyong dingding ay darker, kailangan makapagbigay ka ng at least mga lighter color para sa decoration mo at yun din sa furniture. Para po dun sa lugar na matataas ang foot traffic, kailangan po ang gamitin nating mga pintura ay yung mga madaling malinis. Meron po mga tinatawag na antimicrobial paint. Next up, pag-usapan naman natin ang iba pang praktikal na gamit ng pintura sa bahay at ang mga teknik para ito ay maging matibay at long-lasting. Only here on iHeart PH. Hotel Sogo never stop researching, improving, and developing. Mahalaga para sa Hotel Sogo ang magkaroon ng 50th branch. Naging target kasi na as much as possible, even after pandemic, magkaroon ng 5 branches each year for expansion. Na nabigyan namin ng sakatuparan ang vision na ito ngayong taon na to sa ika-50 branch ng Hotel Sogo. Bilang ito ang branch na unang-una na Hotel Sogo sa Bulacan, can actually give more branches to stay, more decent place to sleep para sa ating mga travelers. At the same time, ito ay magandang sign of improvement and development ng isang city. Dahil mabibigyan pa natin ng maraming trabaho ang mga taga-Bulacan. Magkakaroon sila ng pagkakataon na magstay pa ng mas matagal sa city na to. Bilang alam nila na merong silang matutuluyan na high-tech, may matutuluyan sila na mabango, malinis, at saka magagaling yung mga tao. Now, moving forward, tuloy pa rin ang plano ng expansion. Our target is magkaroon pa ng Hotel Sogo in key cities, not only nationwide, but international. Nakapili na ba kayo ng tamang pintura para sa inyong tahanan? Kung hindi pa, ay meron pang tips sa mga eksperto rito. Marami sa atin na mas pinipili na lang mag-DIY pagdating sa pagpipintura ng bahay. Pero bukod sa malaki ang posibilidad na magkamali sa pagpili ng klase ng pintura, maaari ring dumoble ang trabaho, lalo na't mali ang proseso mula sa umpisa. Naisipan ko po magdikit ng wallpaper para mas maganda pong tignan. Yung pinaka-problema po niya is yung dikit po, bigla po natatanggal tapos nasasama po yung pintura. Mas malaking abala po kasi yung pagdidikit ng wall kasi una po sa lahat, magastos. And then, katagalan po is nagtatanggalan na po siya. Sa gilid-gilid, meron po siyang mga ipis, ganon, mga ani-ani na po. Nako, naalala ko bigla, may wallpaper era nga pala kami nung nanay ko at nag-DIY din kami. Hindi inanay, pero nung gusto na namin palitan, natukla pati yung pintura dahil hindi pala maayos ang pagkakagawa nung una. Ang ending, pinapinturahan na lang ulit namin yung buong kwarto. Anyway, may tips sa mga eksperto para sa gawang maayos at pulido. Meron tayong 3 bagay na dapat na ginagawa bago tayo mag-umpisa na magpintura. Ito nga yung paglilinis, pagsasanding, at gayon din ay pahiran ng primer. Sa paglilinis, kinakailangan tanggalin natin yung anumang mga mancha na nasa pader, maging yung mga alikabok at agyo para hindi sumasama ito dun sa ilalagay natin na pintura. Ang sanding naman o yung pagliliha, nakakatulong ito para maging pantay kung merong mga ilang umbok-umbok o alon-alon na pader. Nakakatulong din ang pagliliha para mas kumapit pa yung pintura na ilalagay natin. Ang primer naman, nagiging pantay-pantay ang kulay. Natatakpan din ito yung mga ilang mancha na makikita sa pader. Kinakailangan po na kumonsulta talaga sa mga eksperto, sa mga paint specialist, sa mga professional interior designers para sa ganon, hindi kayo gagastos ng malaki at hindi kayo mag-e-eksperimento. Hindi lang sa pagpapaganda ng bahay mahalaga ang pintura. Nagbibigay din ito ng proteksyon mula sa hamog at tubig ulan para mapanatiling matibay ang mga dingding. Ang waterproofing ay isang espesyal na uri ng
pintura. Napoprotektahan nito yung mga pader na exposed, pwede rin sa bahagi ng bahay o ng istruktura na laging basa katulad ng banyo. Pagdating sa maintenance, house repairs o iba pang proyekto gaya ng pag-repaint ng cabinet o upuan, hindi naman masamang mag-DIY paminsan-minsan. Pero dapat malaman muna natin ang mga tamang hakbang bago simulan ang kahit anong trabaho. Halimbawa, kung ang konkretong pader ay bagong gawa pa lamang, kailangan munang maghintay ng aabot sa 28 days para tuluyan itong matuyo at lumabas ang maliliit na crack at matakpan gamit ang primer at pintura. Magkakaiba rin ang proseso sa pagpipinta. Depende sa kung saang materyales gawa ang pipinturahan, pati na ang lokasyon nito sa inyong tahanan. Maraming mga technique ang ginagawa ngayon ng ilang mga contractors na pagdating sa pagpipintura. Kagaya ng high temperature na paint. Ito ay ginagamit dun sa mga lugar kung saan may mataas na init. Meron din mga fire retardant na paint. At sa mismong aplikasyon ng pintura, may iba't ibang technique din na dapat matutunan. Ang isa sa mga pinaka-popular na ginagawa natin ay yung brushing. Kasama rin dyan yung rolling na technique. At yung isa naman yung spraying. Lalo na kung ang isa ay merong kasangkapan o tool para gawin yung pag-i-spray. Para sa regular maintenance nito, kailangan na magkaroon talaga ng schedule ng paglilinis. Simple sponge na may tubig ay kailangan para malinis ang buong pader twice a year. Kaya kapag nagasgas ito at nakita nyo kagad na merong crack, kontakin ulit ang inyong contractor na gumawa nito o professional interior designer para sa ganun ay mabigyan nila kayo ng advice kung ano yung dapat na mga pamamaraan para maayos ang mga cracks na ito. Pintura ang isa sa mga pinakahuling ginagawa kapag nagpapatayo tayo ng bahay. Pero hindi ibig sabihin na pwede na itong baliwalain kapag buo na ang istruktura. Dahil gaya ng isang magandang kwento, pintura ang magbibigay ng konklusyon sa ating tahanan. Isang malikhaing paraan para ipahayag ng ating personalidad at estilo na makikita sa iba't ibang sulok na ating bahay at buhay. Yun na yun! Ang bilis talaga ng oras, no? 30 minuto na naman ang lumipas. Nag-enjoy ba kayo sa aming episode ngayon? I-like mo na rin ang aming social media accounts for more of our stories. Ako po si Valerie Tan, ang inyong tagapaghatid ng mga kwentong Pinoy at Tibok dito sa iHeart PH.